Magandang araw at welcome sa Weekend Review. Nagsimula linggo sa Camp Leon Kila sa Tanay City kung saan binisita ng Pangulo ang 302nd Infantry Brigade at kinausap ang mga opisyal at tropang patuloy na nagbabantay sa seguridad at kapayapaan sa Negros Oriental at mga karatig na lugar. Mula rito, nagtungo ang Pangulo sa Dumaguete City para sa bawat bayan makikinabang. Mahigit 2,200 magsasaka, mangingisda, vendor, manggagawa, at iba pang pamilyang nangangailangan ang tumanggap ng tig 10 kilong bigas. Naglaan din ang pamahalaan ng tulong pinansyal para sa 250 presidential scholars mula sa Dumaguete City, Valencia at Bacong upang masuportahan ang kanilang pag-aaral. Kasunod ng matinding pag-ulan dulot ng habagat, nagtungo ang Pangulo sa MMDA headquarters upang personal na suriin ang sitwasyon sa Metro Manila at ang kalagayan ng mga komunidad na naapektuhan ng pagbaha. Sa situation briefing, sinuri ang mga lugar na binaha, operasyon ng mga pumping station, daloy ng tubig sa mga pangunahing estero at drainage system at mga hakbang upang mapabilis ang paghupa ng baha. Kasabay ng tuloy-tuloy na dredging, pagpapalawak ng drainage at pagpapaayos ng mga pumping station, pinapabilis na rin ng pamahalaan ang pamataganang solusyon. 30 lugar na ang natukoy para sa pagtatayo ng underground water catchments na sasalo at mag-iimbak ng tubig tuwing malakas ang ulan. Sa Pasay City, ininspeksyon ng Pangulo ang Tripa de Galina Pumping Station, ang pinakamalaki sa 73 pumping stations na pinatatahbo ng MMDA sa Metro Manila. Sinuri niya ang kapasidad ng mga bomba at ang operasyon ng trash rake na nagalis ng basurang pumapasok sa estero at maaring humarang sa daloy ng tubig. Dahil mas malaki na ang volume ng ulan na nararanasan ngayon, patuloy na in-upgrade ang mga kasalukuyang pumping station. Kasabay nito, 13 karagdagang pumping stations ang itatayo sa Metro Manila upang madagdagan ang kapasidad na maglabas ng tubig at mas maprotektahan ng mga komunidad laban sa pagbaha. Tuloy-tuloy ang trabaho upang mas maging handa at mas protektado ang ating mga komunidad sa panahon ng sakuna.